Mukhang malaki ang hiwaga ng paggalaw ng mga numero sa Bicameral Conference Committee para sa budget ng Pilipinas sa taong 2025. Bilyon-bilyong piso ang rini-align ng Bicam Committee mula sa naprobahang mga budget ng Kongreso at ng Senado. Kung tutusin kasi, ang trabaho dapat ng Bicam ay pagtugmain ang magkakaibang bersyon ng Senado at Kongreso at hindi po gumawa ng sarili nitong batas. Ito ang dahilan kung bakit ang tawag minsan sa Bicam ay ang the Third Chamber of Congress. Isang malaking halimbawa niyan ang ginawang hiwaga ng Bicam sa 2025 budget. Himayin po natin ang winners at ang losers ng 2025 budget matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee sa tulong po ng listahan na binigay sa atin ng ating reporter na si Marian Enriquez. Ang big winner po ay ang DPWH. Dinagdagan ng budget ng 288 billion pesos. Billion po, hindi po milyon. Ang proposed budget na ibibigay dapat ng Malacanang sa DPWH ay nasa 825 billion pesos lamang. Pero matapos daanan po ng Bicam, nasa 1.1 trillion pesos na po ang budget ng departamentong may pinakamalaking alokasyon para sa 2025. Ang big loser naman ay ang DSWD na tinapisan ng 95 billion pesos. At syempre ang PhilHealth na tinanggalan po ang buong 74 billion pesos na subsidy. Ang CHED ng 26 billion at ang DOH ng 25 billion. Bilyones po yan. Pero kahit binawasan nila ang DSWD ng pagkalaki-laki, nagsingit ang mga congressman at mga senador ng ayuda para sa mga kapos ang kita program o AKAP na 26 billion pesos. Controversial po ito dahil una, wala naman po ito sa original na budget proposal ng Malacanang para sa 2025. Pero higit sa lahat, nagmimisulang pork barrel po ito dahil kahit pa sabihin ng DSWD na walang pakialam dapat dito ang mga mambabatas, may parating pumapronta mga congressman sa pag-distribute ng ayudang ito sa taong bayan. At para maaprobahan ito, pinagpartehan ito ng Kongreso at ng Senado. 21 billion po para sa congressmen at 5 billion naman para sa mga senador. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Ang Kongreso, dinoble ang kanilang sariling budget para sa 2025. Mula 16 billion, ngayon po ay nasa 33 billion pesos na. Tinaas siya ng 17 billion pesos. Ang Senado inakat naman ng 1 billion higit. At ang Office of the President naman inakat ng 5.4 billion pesos. Sa kabilang dako naman, tinapesan ang budget ng Department of Agriculture na di umano'y napaka-importante ng 20 billion pesos. Ang DOLE ng 18 billion, ang Department of Transportation ng 16 billion at ang DepEd siyempre ng 11.5 billion pesos. So tila may mga napaboran na ahensya at departamento samantalang may mga tila agrabyadong departamento na ang trabaho pa naman ay social services. Liban na lang sa budget ng ayuda kung saan may kamay ang Kongreso. Pero baka may ilang constitutional issues din po dito. Una po, sa Article 14, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na dapat may highest budgetary priority ang edukasyon sa lahat po ng mga departamento. At pangalawa, sa Article 6, Section 25 ng Konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in his proposed budget. Kita naman po nyo, nagtaasa ng mga budget na hindi yun ang binigay ng Malacanang. At yan ngayon ang problemang kinakaharap ng 2025 budget proposal. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.